Dalawang batas ang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos na layong matulungan ang mga kapatid natin sa oras ng sakuna. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Paghahanda sa sakuna at pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko. Yan ang layunin na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos na Ligtas Pinoy Centers Act at Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act, magtatayo ng mga permanenteng evacuation center sa bawat munisipalidad at syudad sa bansa. We do not wish for the frequent usage of such facilities and can only pray that we have fewer calamities. But nonetheless, we need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Sabi ng Pangulo, makatutulong din ito upang mabigyan ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan na rumesponde sa anumang sakuna, hindi lamang bagyo. Noong Sabado, dinalaw ko ang mga evacuation center ng ilang mga nasalanta ng sunog sa Tondo. Alam niyo po, naantig ako sa nakita ko dahil sa kabila ng pinagdadaanan nila, nakangiti pa rin sila at ang init pa rin ng salubong na ibinigay sa atin. Dito ninyo makikita ang pagiging matibay ng mga Pilipino. Kahit nasa gitna ng matinding pagsubok, nagagawan pa rin ng paraan upang sumaya. Tibay ng loob at tatag ng pananampalataya sa may kapal, yan ang kanilang tangan. Dahil dito, makakahinga na ng maluwag ang mga eskwelahang lagi naaantala ang klase kapag nagagamit bilang evacuation centers. Sa Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergencies Act naman, hindi na muna sisingilin ang mga student loans ng mga mag-aaral sa panahon ng kalamidad. Wala ring ipapataw na penalty sa kanila. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. It is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our students' shoulders as they continue their schooling. Mobile journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita.